Yung 10-dash line ng China ay tatapatan daw ng Pilipinas sa bagong ilalabas na mapa. Uy, ang Pilipinas maglalabas ng mapa. So bibigyan natin to ng commentary, bibigyan din natin to ng reaction video mga tol. Itong video panonoorin natin ay mula kay John Reps. Siyempre hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng commentary, reaction video mga tol sa ganitong issue, particular na sa issue ng West Philippine Sea mga tol. So huwag mong kalimutan mag-subscribe ha. Huwag na natin patagalin to. Total wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin to mga tol. Sa sunod-sunod na insidente sa West Philippine Sea at sa paglabas ng China ng bago nitong mapa na may 10-dash line standard map na halos sumasaklaw sa buong South China Sea, naniniwala ang sandatahang lakas ng Pilipinas na panahon na para maglabas na rin ng bagong mapa ang Pilipinas. This standard map will actually counter the narrative of the 10-dash line map that China has just published. Sa ngayon, limitado pa ang ilang detalye hinggil sa target ilabas na mapa ng task force sa mga susunod na araw. Okay, magbigay tayo ng comment dyan, no? Diyan sa mapang pinag-uusapan. Ito, hindi to labanan ng mapa. Kasi ang China mga tol, kapag naglabas sila ng mapa nila, kaya nilang anuhin, kaya nilang suportahan sa pamamagitan ng puwersa nila. Meaning, halimbawa, i-claim nila tong 10-dash line na to. Magdadatingan ngayon yung mga PCG nila dyan. Magdadatingan ngayon yung China militia vessels nila dyan para ipatupad at para ipakita sa buong mundo na yung kiniklaim nilang mapa ay kiniklaim talaga nila. Diba? Sa pamamagitan ng mapa at sa pamamagitan ng aksyon. Eh tayo, pag naglabas tayo ng mapa, baka manatiling mapa na lang yun mga tol, no? Ano ibig ko sabihin? Pag naglabas tayo ng mapa, diba? Ipapakita natin, sasabihin ng China, oh ano ngayon? Eh ano ngayon? 'Di ba? Ay ano ngayon? Asan yung action? 'Di ba? Kailangan nandiyan diyan magpapatupad. O teka, mapa namin 'to, alis kayo diyan. Dapat may ganun tayo mga tol. 'Di ba? Oh, bakit may mga China militia vessels dito? Pasok to sa mapa ng Pilipinas, alis kayo diyan. 'Di ba? May action na ganun, hindi yung tipong naglabas ang China ng mapa, tapatan din natin ng mapa. O pagkatapos, ano yung next? 'Di ba? Yun yung pinagkaiba natin mga tol. Kasi ganun sila kalakas. Diba? Sa madaling salita mga tol, kung usapan lang ang puwersahan, dapat meron tayong puwersang pantatapat talaga. Hindi yung tipong naglalabas tayo ng mapa lang, okay mapa, tapos sabihin ng China, ngayon, ewan ko kung nagigets ninyo yung sinabi ko mga tol yung implementation ang hinahanap natin dyan. Posibleng magkaroon din daw ng mga pagbabago sa mga pangalan ng maritime features ng mapa. I heard this new map will now carry all Filipino names for all our features in the West Philippine Sea. So, Para sa namuno sa DFA legal team sa Philippine arbitration case laban sa China na si Ambassador Henry Binsurto, magsisilbing gabay ang bagong standard map na nagpapakita ng maritime entitlement ng Pilipinas. Okay? Importante na magkaroon tayo ng mapa na naiintindihan natin para sa mga kababayan natin, para sa mga mangingisda natin, para sa law enforcement natin. Ayon kay Binsurto, dahil sa 2016 arbitral ruling, mas luminaw ang maritime entitlement ng bansa mula sa baseline archipelagic waters, territorial sea, exclusive economic zone, continental shelf, at extended continental shelf. It's a map that is consistent with international law. Yun ang importante. At kung may aalma sa bagong mapa ng Pilipinas, ay may mga opsyon naman daw na maaaring gawin ang bansa. And discuss it bilaterally with that country. And kung hindi tayo mag-agree, maybe we should consider yung mga ibang mechanism available under international, including arbitration, including mediation. Pero hindi din daw dapat natatapos sa mapa ang pagbibigay ng importansya Yon. sa West Philippine Sea. Kailangan din daw samantalahin na ituro rin ito sa paaralan. It's important because this is how we will rebut China's claim. It's all there. All of these documents are there. And we must teach our people. Unfortunately, the DepEd has not taken interest in this. Ayon sa mga eksperto, ang paglalabas ng bagong standard map ng Pilipinas ay isang paraan para igiit ang 2016 Arbitral Award, bagay na matagal nang hindi kinikilala ng China.
Maganda yun eh. Maganda yung ganyan eh. Kaso kakasabi nga lang, bagay na hindi kinikilala ng China. Kung yung international court nga hindi kinikilala ng China, mga tol, aasa ba tayong kikilalanin nila yung mapa natin? Sa tingin ninyo, mga tol. No? So maglalabas tayo ng mapa. Ituturo natin sa mga kabataan. Goods yun, hindi tayo tutol doon. Don't get me wrong, mga tol ha. Pero ang tanong, kikilalanin kaya yan ng China? Sapat na ba yung maglalabas tayo ng mapa para tapatan yung mapa nila? Kailangan talaga natin ng implementasyon. Diba? Kailangan nating igiit na etong mapang to sa Pilipinas, no? Sumang-ayon man kayo o hindi, titindigan namin yan kasi eto yung legal, eto yung nakasaad din sa international court, eto yung nakasaad sa international na batas. So pag tinindigan natin yun, o ipa-implementa natin yun, yung mga namamalagi ritong China militia vessels, yung mga namamalagi ditong mga barko ng ibang bansa na hindi kumikilala doon sa teritoryo natin, mga tol, o anong gagawin natin sa kanila? Diba? Anong gagawin ng Pilipinas sa kanila? Hayaan lang, ganon, para hindi magkaroon ng tensyon. Asan doon yung pagdepensa natin sa ating soberanya pag ganon? Ulitin natin, mga tol, ayaw natin ng gulo. Magkaiba kasi yung naghahanap ng away sa binabakuran mo lang yung totoong bakod mo, 'di ba? So, kayo anong masasabi niyo diyan, mga tol? Comment kayo sa baba. Samantala, tinanong naman ni Senator Tolentino ang Department of Foreign Affairs kung ano ang tingin nito kung papalitan ng Greater Philippine Sea ang West Philippine Sea. Uy, pwede, no? So, gaya ng yung Metro Manila lang. But Greater Metro Manila area can encompass San Jose del Monte, Bulacan, Bacoor, Cavite, Antipolo, etc. Okay ka doon? Opo, well, the only situation is the world maps or other countries will not use that term. They might not be offended by it. I know one country which should be offended by it. We know one country, large country, which should be offended by the term. But I like the term, sir. Greater Philippine Sea sounds good. Greater Sounds Philippine great. Sea sounds good. Ikaw, kabayan, bilang isang mamamayang Pilipino, ano ang reaksyon mo? Okay, so ikaw, ano ang reaction mo dyan? Kay Greater Philippine Sea yan? Kay West Philippine Sea yan? Ang pinaka-importante dyan, mga tol, ay tindigan talaga natin kung ano yung claim natin. Hindi sa paghahamon ng away. Sa iba kasi ganun ang nila eh. Ganun ang nakikita nila eh. Kapag tinindigan natin yan, away agad yan, di ba? Kung makukuha naman natin talaga sa walang gulo. Pero alam natin doon talaga papunta mga tol eh. Yun yung iniiwasan natin. Yun yung iniiwasan ng mga senator natin. Naiintindihan naman natin sila. Yun ang iniiwasan nila. Kaya easy lang, no? Kaya nga sinasabi ng isang senator, parang nanggagalahiti kayo lahat. Wala pa namang nangyayaring dapat nating ikabahala. Nagkakaduruan pa lang, nang gigigil na agad kayo. Parang ganun, mga tol, no? Alam niyo na kung sino yung senator na binabanggit natin. Pero ang tanong, paano nga natin dedepensahan ang ating soberanya kung hindi tayo mag-i-implement ng sarili nating batas? Like for example, 'di ba, papaalisin sila. Hindi natin magawa kasi baka tumaas ang tensyon. Yung tipong tuwing supply mission natin, medyo mas malaking barko na malakas ang kailangan nating gamitin. Ayaw din natin kasi baka tumaas daw ang tensyon. So ano yun? Puro tayo iwas ng iwas. Paano natin dinidepensahan yung natin yan? Soberanya natin. Tapos meron lang isang eroplano, reconnaissance na maritime domain awareness lang naman ng ginagawa. Ayaw din natin kasi nag-escalate daw. Diba? Lahat na lang ng mga bagay ayaw natin na ginagawa kasi baka tumaas ang tensyon. Pero sinasabi natin kaya nating depensahan ang ating soberanya nang walang tulong ng iba. Diba ang gulo? So ngayon, eto, kung magkakaroon ng Greater Philippine Sea, West Philippine Sea, ang tanong, paano natin mapapa-implement yan? Diba? Alam naman natin eh. Hindi na tayo kailangan magbulahan eh. International Court nga, hindi kinikilala nitong bansang to eh. Philippine map, kikilalanin nila. Asa tayo dyan. So yun ang tanong, mga tol, paano natin ipapa-implement yan? Ikaw bilang isang mamamayang Pilipino, ano masasabi mo? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.